Okay, draft ng SWOT analysis ng pagkakaroon ng prosthetic sa mga PWD members dito sa Barangay Molino 2. So, ginagawa ko ng SWOT analysis yung pagtulong natin ng pagbibigay o pagtulong natin na pagkakaroon ng mga members natin ng prosthetic leg. So, ayan, ginagawa ko na. Draft lang naman. Draft pa lang. Di pa ito yung final. So, natapos ko na, susunod naman siguro yung PEST o yung PESEL. So, magre-research pa tayo ng mga facts dito. Kasi ito yung isasama natin with the feasibility study. Okay, gagawa tayong feasible. Isasama natin to. Pero ang inilalagay ko rito is yung positive emotion at saka yung kabaliktaran nun. Kasi ganun lang naman yun eh. Yung mga opportunities and threats nila, syempre kung ano yung sa opportunities mo, ang kabaliktaran ng opportunities, yung threats, yung hadlang. Kaya hindi ka magkakaroon ng opportunity dahil sa mga threats na yun. So, ayan. Kasi pag halimbawang amputated yung paa mo or amputated ka, medyo wala kang, lalo na pag amputated yung leg, yung binti mo, parang limited ka lang to one place. At pagka hindi ka masyadong nakakagala dahil nahihirapan ka nga na pumunta kahit saan without prosthetic leg, limited yung movements mo. Kung may prosthetic ka at medyo sanay ka na, para ka na rin bumalik sa dati. Kumbaga, mas malawak yung mapupuntahan mo kumpara mo dun sa wala kang prosthetic leg. So, yun na lang lagay natin. Lagay na lang natin sa ganun. Tsaka, syempre, kung ikaw ay nagbi-business, kung may prosthetic leg ka, pwede kang gumalaw. Mas makakapagtinda ka sa malayo, mas makakapaglako ka na. Yung ambulant nature ng business mo, kung gusto mong magbahay-bahay, gusto mong maglako at i-alok personally sa mga target customers mo, pwede. Maging practical na tayo ngayon. Kasi kung may prosthetic na yung mga pasyente natin, mga PWD natin dito sa Molino 2, mas makakapagnegosyo sila. Even outside Barangay Molino 2. Or even outside Bacoor. So, lagay na lang natin sa ganun. So, yun. SWOT analysis ng prosthetic, giving prosthetic sa PWD members of Molino 2. So, yun lang po.